Sa kabila ng mga pagulan, mababa pa rin ang level ng tubig sa ilang dam. Kaya magbabawas ang pressure sa tubig gripo ang Maynilad at Manila Water. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tipid-tipid muna tayo sa tubig. Simula kasi kahapon ay ibinaba ng DENR ang alokasyon ng tubig para sa MWSS sa 49 cubic meters per second mula sa dating 50. Maliit siya in terms of the total volume, 2% lang siya ng 50. Pero ang 1 cubic meter per second kasi is good as a supply for about 400,000 people. Pagtiyak ng Manila Water at Maynilad, hindi mapuputol ang supply nila ng tubig gripo, pero babawasan ang water pressure sa mga piling oras. Dati, ginagawa natin ito between 10 to 4 a.m., 10 p.m. to 4 a.m. Pero ngayon, mas pinatagal na natin from 9 p.m. to 4 a.m. na yung reduced pressure. Kahit binawasan po ang ating alokasyon for the remaining half of the month of May, kaya na po natin to get by na kahit wala pong service interruption. This is between 10 p.m. to 4 a.m. Kahit kasi umuulan nitong mga nakaraang araw, nabawasan pa rin ang tubig sa Angat at Lamesa Dam. Unfortunately, most of the rains, they fall within the metro. Ang kailangan natin yung ulan na mahulog doon banda sa Angat at saka sa Ipo Dam or kahit sa Lamesa Dam man lang. Bumaba rin ang alokasyon para sa National Irrigation Administration sa 12 cubic meters per second. Significant din yung pagkabawas nung sa NIA, pero ang good news ay most of our Bulacan and Pampanga farmers are now just about to harvest their crops. Kaya panawagan ng DENR sa lahat, huwag mag-aksaya ng tubig. Maganda raw kung may kanya-kanyang imbakan ng tubig ang bawat bahay. Ang isang dramaan niya na wala pang 1,000 piso ang halaga, pwedeng pag-ipunan ng 200 liters ng tubig na pwedeng pandilig, pang-flush ng toilet at panlinis ng sasakyan.